Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Sa video ito ay babahagi ko sa inyo ang aming pagpasyal sa simbahan ng Culion, Palawan. For more videos, don't forget to click subscribe and click the bell button. Kung kaya ano pang hinihintay natin, tara panoorin natin ang video ito. A few inches later. Ang simbahan ng Culion, Palawan o ang The Immaculate Conception Church ay kilala bilang isa sa pinakamatandang struktura sa buong Pilipinas. It is a beautiful old historical church. It is the top rocks which give me an awesome scenic view of the sunrise. The church has served as the center for many activities in Culion like graduation, weddings, political forums, christening, and other occasions. Culion was once referred to as the leprosy island after the American Commonwealth overtook the Spanish colonizing the Philippines for 333 years. From being a former leprosarium, Culion is now a famous tourist destination, offering laid-back vacation and rich history. And if you're traveling to Culion, Palawan, one of the most prominent structures in town is the La Immaculada Conception Church, a beautiful Spanish-era heritage. Isa pa. Hello guys, samahan niyo akong pasyalan natin ang simbahan ng Culion, Palawan. So itong simbahan ito ay isa sa mga pinakamatandang simbahan dito sa buong Pilipinas. Ito ay panahon pa ng mga Espanyol. So tignan natin kung ano ang ating makikita sa loob ng simbahan na ito, na isa sa mga dinarayo ito ng mga bisita or mga turista sa Palawan. Ang simbahan ng Immaculate Conception sa Culion, Palawan ay nilumana ng panahon. Dahil sa more than 100 years ang simbahang ito, buhat ng ito ay itayo dito sa tuktok ng bundok. Subalit sa tuwing makikita mo ito ay nagiging sariwa pa rin ang mga alaala sa ating mga ninuno dahil sa pananakop ng mga Espanyol sa ating bansa ng mga nakalipas na siglo. Ito yung kanya sa front view. Sa front view niya. Then, nakalagay dito ay Culion Church in 1624. The Order of the Augustinian Recollects, constructed a church made out of light materials on the plains of Culion, San Pedro, with patron Saint La Purísima Concepción de Nuestra Señora. In 1689, we are transferred to the church on the hill of the Tacan, Pequeña Pulpa in 1742. So ito guys, yung mga panahon na to ay panahon ng Espanyol, napakatagal na. So nasa 100 years na ito. Kung ito ay 17, 18, 19, 20, almost 400 years na yung simbahan ng Culion, Palawan. Upang bigyan tayo ng iba pang mga trivia at kaalaman tungkol sa bayan ng Culion, Palawan, narito ang isang local tour guide na mag-a-assist sa atin upang malaman natin ang kwento sa kabila ng pananakop ng mga Espanyol sa bayang ito. Historically, here in Culion, Spanish built a fort. But the American, when they came here, they started to make the community, the island, a quarantine island, and build the biggest ever colonies in the world. So Spanish heritage, American heritage, which we're going to be seeing later. And we have a place here called Little Philippines also, where people from all over the Philippines, including foreigners, has been kept for life. Land of Noridan, remember, so that clinical test experiment will be done and discovered not the initial, not the basic ingredients, but discovered the remedy for the leprosy that contributed to the world. About there's now a hope for the world about leprosy, right? So we're gonna be seeing all of this, but for now we're gonna be seeing a Spanish heritage. Okay, part of the fortress, one among the 4 bastions. We're still here, we're still standing, made of corals, 98% corals. Go up, sir, like
So, welcome po sa Spanish Heritage ng Culion. Inaakit po natin, ma'am. Welcome po. Dito po dun sa remains ng tinatawag nating fort o bastion. Okay. Since the fort has 4 bastions during the time of the Spanish, when the American came, they demolished the 3 other bastions, 3 other corners, and they demolished the wall, giving way to a bigger church on the same spot using the same materials. So, and fortunately, they left this, they retained this part of the bastion for. So dito guys sa likod ko, ito yung tinatawag nilang farula. Ayan. So, yan ang farula. Kumaga, merong ilaw sa taas yan. So dito makikita mo kung ano ang parating, kung ito ba ay barko or mga sasakyang pandagat na minumonitor ng mga tao dito sa Culion. Ito ay nasa harap ng kanilang dungguan or pier. So, sa panahon ng mga Kastila guys, mayroon ditong 2 kanyon. Isa dito na nakaharap doon sa bahagi na ito. Then, at yung isa namang kanyon ay dito sa kaliwa, ayan. So, ito yon. Yan, nakaharap naman dito banda. So, ang ibig sabihin yan, kapag may mga kalaban, so atakin nila yan, bubombahin nila yan. Dahil nga ito ay isang kanyon na ginagamit nila sa kanilang pakikipaglaban noong unang panahon. So ito, di sa gitna naman na ito, siyempre, diyan titingin ang lookout. Maaari meron silang teleskopyo upang mas makita nila ng maganda kung anong sasakyang pandagat ang paparating sa bayan ng Culion, Palawan. Nakakamangha ang lugar na ito at napakaganda dahil ito ay nasa halos 300 years na ang tanda ng simbahan na ito na kung saan tayo ngayon ay naroroon. Ayan. Ayun guys, pagkatapos natin magpasyal sa taas sa formations of Spanish era remains, pasyalan din natin sa ibaba ang napakagandang terrace nito. Dito ay maaari kang magpahinga at ano kaya ang ating mababasa. Ano makikita dito sa baba? Hindi, meron dyan. Kung kailan siya na-construct. Before, wala talaga. Ito guys, so yung pinaka-top nito, para siyang barko. Ginawa nila ng upuan dyan para sa mga guests. Ayan. Then, ito yung nakalagay dito sa ano to? Lock na to ay Fort Culion. Fort Culion was constructed about 1740 by the Recollet Augustinians. It was built of stone, square, and form with 4 bastions. So, ayan. Since 1939. So, ibig sabihin, gawa ito sa stone. So, nga ito. Ito yun. 1939. Stone siya na in-square nila to. In-square nila, then saka nila ginawang dito, building, then pinatong-patong nila ito. Kaya sila kung sarap ng ganyan kalaki at katibain na kita. Hindi ito yung stones na usual natin nakakita sa kabundukan. Diba kasi yung kanyang texture. Naka-form siya ng square. So, maaari ito pinagtulong-tulungan noong unang panahon na ating mga ninuno na gumawa ng square para lang maka-form sila ng napakalaking building. O ito, tingnan ninyo. Ito yung simbahan na ito. Ito yung sa first floor. Yan. Ito yung ginabanggit kanila na square stones, na ginawa nila yung square stones, ito yung yan. So, hindi natin ito alam kung parang wala man yata itong nakasamang mga bakal dito. Habang in-explore namin ang makasaysayang simbahang ito, para bang naka-time travel ka at nasa kabilang dimension ka ng mundo. Dahil makikita mo dito ang sakripisyo ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng gawa ng kanilang mga kamay at dedikasyon hanggang sa kasalukuyang panahon. From silang square. Ayan. So, nakaka-amaze sa kamanga ang ginawa nila dito na instead of hollow blocks. Pagkatapos natin ma-explore ang nasa labas na physical structure ng simbahan, titignan naman natin ang nasa loob nito. Nakakamangha ang pag-construct nila ng simbahang ito, maliban sa matagal na ito na panahon at napakatibay.
Marami ng bagyo ang dumaan dito, subalit nanatili pa rin itong nakatayo sa ibabaw ng bundok. Bagamat ito ay gawa sa corals, ang square stone sa kanila ginamit sa pagbuo ng strukturang ito ay may lapad halos na 10 to 20 inches at ang haba nito ay may ibang hindi pare-pareho sa kanilagyan ng semento. Ang simbahang ito ay isang alaala na nakatatak sa bayan ng Culion hanggang sa ngayon. Ang simbahang ito ay mayroong estimated na seating capacity na 500 hanggang 700 persons. Sa simbahang ito ay may paring Espanyol na humiling na kapag siya raw ay mamatay, dito siya magpapalibing sa loob ng simbahan. Siya ay si Father Javier. Siya ay nakalibing sa gilid ng pintuan papasok ng simbahan. So tayo pauwi na. Ang lakas ng ulan guys, paulan to sa Culion ngayon. So uwi na tayo. Then sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe, please do subscribe guys. Then click the bell button for more videos sa inyong mga kasama sa likod. Hi! Welcome to Culion. Hanggang sa muli guys, maraming salamat sa inyong panonood. God bless everyone.